Sige mga kapatid, let us put ourselves in the presence of the Lord. Lord, to whom shall we go? You have the words of eternal life. In the name of the Father, the Son, of the Holy Spirit. Amen. Father, anoint us with your Holy Spirit so that as we read your eternal word, your word may penetrate our whole being and transform us. Grant us the blessing to be faithful disciples in believing the word of God, and that we may be a light shining upon all who are in darkness. Lord, enlighten us so that we can understand your message through the words of the liturgy of the word this coming Sunday. We ask this through Christ our Lord, who lives and reigns with you in unity with the Holy Spirit, one God, forever and ever. Amen. Amen. And glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was Was the beginning, is now, and ever ever shall be. be, World without end. end. Amen. Amen. In the name of the Father, Son, and the Holy Spirit. Amen. Gandang Amen. gabi po. Magandang gabi po, Brother Good Tonying. evening. Ay, ano si Brother Tonying? Oo. Gandang gabi. So, ano ba? Gospel reading na tayo? Yo. Oh, yo. Kay Brother Hector. Okay. Ready. Pagalitan mo Brother na yung Hector. bagong yung lake. Push up. Ang mabuting balita ayon kay San Marcos. Napuri ka na. Papuri sa iyo, Panginoon. Pag-alis nila roon, nagdaan sila sa Galilea. Ayaw niyang malaman ng mga tao ang kanyang kinaroroonan dahil tinuturuan niya noon ang kanyang mga alagad na ang anak ng tao ay ipagkakanulo sa mga taong papatay sa kanya. Ngunit siya ay mabubuhay muli pagkatapos ng 3 araw. Ngunit hindi nila naunawaan ang kanyang sinabi at natatakot din naman silang magtanong sa kanya. Ang pinakadakila. Dumating sila sa Capernaum nang sila'y nasa bahay na. Tinanong ni Jesus ang kanyang mga alagad, "Ano ang pinagtatalunan ninyo sa daan?" Hindi sila makasagot sapagkat ang pinagtatalunan nila ay kung sino sa kanila ang pinakadakila. Naupo si Jesus, tinawag ang 12 at sinabi sa kanila, "Ang sinumang nagnanais maging una ay dapat maging huli sa lahat at maging lingkod ng lahat." Tinawag niya ang isang bata at pinatayo sa gitna nila. Pagkatapos, kinalong niya ito at sinabi sa kanyang mga alagad, "Ang sinumang tumatanggap sa isang batang tulad nito, alang-alang sa akin, sa aking pangalan, ay ako ang tinatanggap. At ang sinumang tumatanggap sa akin, ay hindi lamang ako ang kanyang tinatanggap, kundi pati rin ang nagsugo sa akin." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka Puri ka namin. namin, Panginoong Panginoong Hesukristo. Kristo. Brother Alex, meron ka ba diyang babasahing summary? Pwede siguro natin basahin yung summary sa 1 minute lang. sa liturgical Bible sa. Ito lang po yung tungkol dito sa Gospel ng Mark. The Gospel reading for the 2014? 24 na tayo. 25th tayo, di ba? 25th Sunday. 25th na ba? 25th. Yeah, I think this was Tama. referring to last Sundays. Last Sunday. Gave the first 3 instructions which Jesus gave to his apostles. That if you are to be a follower of Jesus, you must deny yourself, take up your cross, and follow in his steps. Today, we hear from the second of his 3 instructions. Remember, the apostles are receiving these instructions in the sense in which they know that Jesus is the Messiah. So now alam na nilang si Christ ay Messiah. Ito pa, Ganon? Alam na ba nila? Parang may nagtatanong pa ngayon. Hindi nga nila matanong .
Sige, alamin Ito natin. yata yung tinatanong na sino yung greatest. Tungkol sa greatness. Yung dito sa first part, himayin na natin. Hmm. Dali Magandang gabi, Kuya Charles. So, Kuya Charles, ah, good evening. Evening. ilista ko lang Sarap ng Father kape mo Alec ah. Astig. May kasama niyan yung simada. Masarap na yung simada. Ay, oo. Naku, pinaalala mo na naman kay Brother Oo. Tunying Si Ensaymada. Father Magagalit na naman si Brother Tunying Butch. niyan. Ano na nga pangalan nun? Cindy's? Cindy. Unahin kong tawagin si Brother Alex for letter A. Tapos Astig for letter A. Wow. Tapos Brother Butch, Hector, and Talaga ano ah. Kuya Tito Kuis. Uy, letter C pa si Christian, ha? Ha? Letter C ba siya? Nakalimutan mo si Christian. Sunod sa'yo, si Christian. Hmm. Last na lang si Nagkabakada. Brother Saints. Ang tanong, sandali. Kasi ba yung ano ko? So, sa verse 30, tsaka 31, kasi magkaano to, tungtong 31 dalawa. Saan ngayon sila tumungo at So, 31, bakit ayaw niyang malaman ng tao ang kanyang kinaroroonan? okay. So, umalis sila kung saan sila naroon at nagsimulang dumaan sa Galilea. Gusto niya na walang sinumang makaalam sapagkat tinuturuan niya ang kanyang mga alagad at sinabi niya sa kanila, ibibigay ang anak ng tao sa kamay ng mga tao. Papatayin nila siya, ngunit pagkapatay nila sa kanya, babangon siya sa ikatlong araw. Kaya lubha silang nalungkot. Okay. Parang familiar. Last Last Sunday din, ganun din yung the suffering servant. suffering. Yeah. Okay. So, ang next, thank you po, Brother Thank you po. Alex. Brother A. Stig, letter A, Astig. So, ngayon na nga, naipaliwanag na nga ni Jesus, no? Yung pagsasaper niya. Okay. So, sa number 32, ano ngayon ang reaksyon ng mga kasama ni Jesus sa paliwanag ni Jesus? No? Hindi nila naunawaan ang sinabi niya. Ngunit natatakot naman silang magtanong sa kanya. Okay. Sino-sino ba itong mga kasama ni Jesus? Yung 12. Puro 12 lang. Wala lang iba, ha? Meron, Okay. kasi sumunod ng mga talata, meron batang tinawag eh. Oh. Oho. Sige Pero- nga. Sige. Pero kausap na dito talaga yung di ba? Kasi yung sinabi ko Oo. sa una. Pero hindi lang 12 disipulo. Kasi may tinawag siyang bata. So, ibig sabihin, may mga nandoon din na iba. Nung Oho. nakarating na sila ng Capernaum. Tama. May No? point. Nung Okay. nakarating na sila. So, ito yung tinatawag na muling binanggit ni Jesus sa kanyang pagkamatay at muling pagkabuhay na di nila maintindihan. So, punta na tayo dito sa pinakadakila. So, Brother Butch, Yo. number 33. Okay, anong So, tanong? saan sila tumungo at anong tanong ni Bakit Jesus? sila natatakot? Oh, sige. Sige, may tanong pala bakit daw sila natakot? Sa number 32. Hindi, Kasi hindi mo nakita yung... natatakot sila ayaw. Dahil sa mga Natatakot naunang sila sa talata, tanong, ayaw Hindi nilang ba- sagutin. di ba nagsabi din si Peter? Tandaan mo yung una, sinabi na, nireveal ni Peter na siya yung Messiah, di ba? Pangalawa, nung sinabi niya mamamatay siya, nirebuke siya ni Peter. Pinagalitan niya si Peter. Di ba? Sabi niya, Satan, Get behind me. get behind Get me. behind me, Satan. So, natatakot ngayon yung mga You think disipulo like na human baka ganun being. din ang gawin sa pagka hinirap na si Kristo.
Di ba? May Ah, point. masopla lang naman sila. Oo. Baka masabihan na naman silang taning. Tandaan mo sa mga previous readings natin na astig. Nasagot ba, Kuya Astig? Di yata siya satisfied, bro. Oh, hindi satisfied. Baka may iba siyang Baka meron ka dyan mga footnote, ibang Alex. Brother Alex, baka may si footnote Brother ka dyan. Astig. Regarding that one, 33. Pwede naman. Pwede silang natakot, baka masabihan silang taning. Ito po, doon sa susunod na talata, nandun ang sagot eh. O, yun naman pala eh. Kay, Iba naman kasi So, pinag-uusapan nila eh. so, tuloy na natin. Andito pala yung sagot eh, kay Brother Butch. Baka, or di pa mamaya pa yung ano. So, Nuhuli lang kayo ni Brother Tonying. Kung nagbabasa Oo kayo. nga eh. Brother Butch, saan sila tumungo at ano yung tanong ni Jesus? Tumungo sila sa Capernaum. Pagpasok na sa isang bahay, tinanong ni Jesus ang kanyang mga disciples, ano ang pinagtatalunan ninyo sa daan? Okay. So, maraming salamat. So, Brother Christian, are you there? So, nasabi na nga, ano yung pinagtatalunan ninyo raw? Sabi ni Jesus, ano ngayon ang sagot ng mga disciple or ano? Ituloy Ano daw natin sagot talata. nila? Ituloy yung talata. 34. O, sige po. 30 ano na ba tayo? 34 tama di ba? 34 Yes, tayo. 34. 34. Hindi sila kumibo sapagkat ang pinagtatalunan nila kung sino sila kanila pinagdadakila. O bakit naman yun ang naging ano nila topic? Sino sa kanila ang pinakadakila? Bakit yun ang kanilang ginawang topic? Ito Ano ba? nga, Nagmamayabangan ba sila? Payabangan ba sila? Ito kaya yung Ano? yung may kaugnayan din doon sa dalawang alagad. Dalawa na gustong Sa right umupo. at saka sa left. Oo. Di ba? Yung Sa upo. Matthew ba yun? Yung nanay niya ay are you willing to drink the cup that I'm willing to Yun. to drink? James and John. Meron kaya siyang kaugnayan? Kasi tinitingnan Yes. sino yung Parang ganun. greatest eh. Eh di ba ganun pagka hiniling mo maupo ka sa kanan o sa kaliwa. Ibig sabihin, kanang kamay ko to, ito. Ayun nga, kasi nga, nature nga ng human being, payabangan eh. Yun. Sino pinakadakila. So, get behind me, Sinong Satan. dakila? So, thank you. So, we proceed to Brother 35. Hector, 30, Yep. 35. So, ngayon, nagpayabangan na pala sila eh. Ano nga ang ginawa at sinabi ni Jesus sa kanila? 35. Naupo si Jesus, tinawag ang 12 at sinabi sa kanila, ang sinumang nagnanais maging una ay dapat maging huli sa lahat at maging lingkod ng lahat. Ayun, kung sino ang gustong maging mayabang o mauna ay dapat maging huli sa lahat. Sinabi ba nila talaga kung hindi sila sumagot, di ba, kay Christ? Kung ano yung Nang- pinag-usapan nila, di ba hindi sila umimik? O anong pinagtatalunan niyo? Ayun, hindi Diba? sila makasagot eh. Oo, di ba hindi pero alam ni Ah. Christ kung ano yung Parang pinagtatalunan nila. Nagchichismisan pero yun nga, Mamarites. alam ni Jesus yung ano. So, thank you, Brother Hector. Parang dito So, niya sinabi, si- servant of all na. Kuya Saint na. Number 36. So, ngayon nga, nabanggit na nga, na sino mang magnanais. So, 36, ano ang ginawa ni Jesus doon sa bata? Brother Saints, nakamute Nakamute. kayo. Nakamute. Yon. Para alam ko kikibo kayo. Yan, kikibuloy. Lusot. Tinawag niya ang isang maliit na bata at pinatayo sa harapan nila. Pagkatapos kinalong niya ito at sinabi, Sa
sa kanyang mga alagad. Okay, sige, tuloy mo na. Ano nang sinabi ni Jesus tungkol Ang sa sinumang bata? tumanggap sa maliit na batang tulad nito alang-alang sa akin ay tumatanggap sa akin. At sino mang tumanggap sa akin, hindi ako ang kanyang tinatanggap, kundi ang nagsugo sa akin. Okay, maraming slide. So ano yung simbolo ngayon ng bata? Bakit bata ang napili ni Jesus sa Sapat. pinakadakila daw? Sapagkat ang bata ay inosente, unang-una. Pangalawa, dependent sa mga nakakatanda para sila mabuhay. So, ang doon ng kanilang tiwala. Pangatlo, malang kinukubling pagkukunwari. Tsaka hindi Yung sila pag-iimbot. namimili ng kalaro. Kung at sino, mayaman, mahirap, hindi sila namimili. Ayun, very innocent, pure, Kaya, Your obedient, So, and dependent. dependent sa ano. So magandang katangian 'yun na ano, mag-depend kay Lord. Tama. So ano, magki-keywords na ba tayo? keywords na. Okay. Ayun, nabanggit na yata ni Brother Puche. Keyword shares. Ano ba yung mga greatest sa ano? Meron akong keyword. Sige po. Traidorin. Ano po? Traidorin at Saang verse papatayin. yun? Sa unang verse? Sa 31? Traidorin at Papatayin ang Son of Man. Son of Man. Son of Man. Yan, teaching his disciples naman daw. Kaya ano, Ako, who is teaching? teaching his disciples. Ano ba yan? Mentorship. Okay. Ako yung yung servant of all. Tama. Yung maging Ah. huli. Di ba? Parang yung bata. Servant of all. Tarang yung bata. Siya yung huli and siya yung maglilingkod sa lahat. Ano pa rin to eh, suffering servant pa rin tong yung unang Kasi di ba verses siya, eh. inuuna niya yung iba kaysa Inuulit sa lang sarili yung niya. last week eh. Oo, dito parang sa inuulit verse. siya. To be killed and rise. Ay, nakikita niyo po ba? Masyado maliit. Maliit. Yan. Okay na po. Tatraidorin. Traidorin at papatayin ang Son of Man. Ay. Meron pa po. Ito pero maganda yung Huli at maging lingkod ng lahat. ito nga po Servant. yun. Servant of all. Huli at maging lingkod ng lahat. Dito na lang po. Yun ang maganda yung dito eh. Yung kung sino man ang tumanggap dun sa bata. Diba? Ang tinatanggap niya ay hindi si Christ eh. Kundi kung sino yung nagsugo sa kanya. So si God the Father. Ito ba din yung This din yung nire-refer na mga obedience kapatid pa rin, natin humility. sa pananampalataya na yung ang tawag dito, accept Christ as Lord and Savior. Anong pananampalataya yun? Yung mga other Christian denomination. Diba? Ang ano lang nila is accept Christ as your Lord and Savior and you will be saved. In-accept naman natin through baptism eh. Although yung pero kasi sila Godfather natin yung mga nag-ano. Yun. Yun. Pero na-confirm naman I was referring dun sa yung yung ako ang tinatanggap ng sino mang tumatanggap sa isa sa mga batang ito sa aking pangalan. At hindi ako kundi ang nagsugo sa akin ang tinatanggap ng sino mang tumatanggap sa akin. Karunungan ng Diyos. Diba? Nandito sa wisdom yun,
Karunungan ng Diyos. Sa Ah. first reading pa yon. Nasa Karunungan. gospel po yun. Nasa first reading pa yun. Ayun nga, karunungan to. Magano na ba tayo? Ano? Ano po? Lalagay ko yung karunungan ng Diyos. Saan po yung verse na yon? Yan daw sa 37. Huli. 37 ba? Yung sa ano ng 35, di ba yung ano, alam niya yung nasa loob ng mga ano niya, yung nasa isip ng mga ano niya, mga alagad niya. Kaya yung sinabi niya, ang sino mang magnanais maging una. Di ba nung sinabi niya yun? So karunungan niya yun. Wisdom of God. Mhm. Okay. Meron pa po? So parang teaching his disciples from the Teaching. wisdom of God. His disciples. Yan, ito pa rin yun. Tinuturuan niya ang kanyang mga alagad. Ito na po. From the, Nakalagay na po. oo. Yung pangalawa. Parang kinoconnect ko lang yung teaching okay. his disciple because of God's wisdom. Of His Ayan, yung wisdom. Oo nga. Hindi lang yun eh. Kasi dito, dinivulge nga kasi niya yung kanyang yung passion and death. O yun, di pala natin ayun na, nakalagay na pala. Yun yung una-una. Kaya sabi, nalungkot sila. Pero, hindi nila nga naintindihan. okidoks. Okay na po? Wala na po ba? Magkarunungan na tayo. Okay. Sino po yung magbabasa? Sino yung naatasan? Brother Tonying. 2, Brother 12, Tony. 17, 20. Wisdom of Solomon. Ba yun? Yes. Karunungan ni Solomon. Chapter 2, verse 12, 17 to 20. Take it away, Kuya Tony. Nakamute po kayo, Brother Astig. Karunungan 2, 12, 17 to 20. Karunungan 2, 12. 12, 17 to 20. Hala. Magpumang tayo ng bitag. First reading, ano? First reading po. Brother Tonying daw. Ano nga? Ano ba? Wisdom. Naghahanap Chapter pa ano? po. Maghahanap pa siya. Wisdom Chapter ano? 2, verses 17, 12. 12 and Tapos 17 to 17. 20. Basahin ko na po. Opo. Okay. Ang pagbasa sa Aklat ng Karunungan ni Solomon. Kabanata 2, talata 12, tapos 17 hanggang 20 ang pagbasa. Tambangan natin ang mga taong matuwid pagkat hadlang sila sa ating mga balak. Ipinamumukha nila sa atin ang pagsuway sa kautusan at sinasabing tayo'y nagkasala laban sa ating kaugalian. Tignan natin kung ang salita nila'y magkakatotoo. Kung ano ang mangyayari sa kanila pagkamatay nila. Kung ang mga matuwid ay anak nga ng Diyos, sila ay tutulungan niya at ililigtas sa mga kaaway. Subukin natin silang dustain at pahirapan upang malaman natin kung hanggang saan ang kanilang kagandahang asal.
at kung hanggang kailan sila makatatagal. Subukin nating ibingit sila sa kamatayan. Yamang ang sabi nila ay iingatan sila ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salamat sa Salamat Diyos. sa Diyos. Maraming salamat, Kuya Astig. Meron ka bang ano dyan? Ano ba, background, summary? Ng ano? Ng karunungan? Clement. Nakamute kayo eh. Tungkol po ito sa masamang pag-iisip ng mga ibang tao. Ibang Yung tao. mga masasamang tao ay parurusahan at yung matutuwid naman ay gagantimpalaan. Kaya naman itong masasamang tao ay nagbabalak na patayin nila ang mabubuting tao. Okay. Okay. Thank you po. Balik tayo kay Kuya Alex, no? Ay, ako na ba? Pero ano to, no? Word of God to, pero tingnan mo, ganito ba yung word ni Lord? Sa binasa natin. Ano to? Parang Wisdom warning, ni bro. Solomon. Ha? Parang warning yan. Sabi kasi dito sa parang ano yan although the book itself claims that it was written by Solomon, this is an example of the use of a pseudonym, a device often used in the ancient world to highlight the importance of a literary work. Here, the author used the prestige of Solomon, the greatest of the Tandaan wise lang men po, of pag Israel. papasa ng English, hindi maintindihan eh. Ay, ganun Ano po ba yan? Pseudonym na yan? Pseudonym, parang ano lang, kumbaga alias. 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 Ayan. Yeah. Kamukha ni ni Brother Tunying, Astig. Astig. Ayun. yun. Oh. So the Alias. book was probably written at Alexandria around the last years of the reign of Ptolemy Dionysius. That is 80 to 52 BC. Very close to the Christian period, but before the Roman conquest. Yung pala yun. Pag sinabi pseudonym, hindi naman si Solomon nagsulat Hindi naman nito. siya talaga ang nag-ano. O kaya lang kasi nga, parang ano yan di ba sinabi, a device often used in the Asian world to highlight the importance of a literary work. Kaya ginamit nila yung prestige ni Solomon. So, sino yung nagsasalita dito? Ano lang to? Explanation lang tungkol dun sa book. The Book of Wisdom is unique in the Bible as being the product of a Greek frame of mind. For the author is believed to be a Hellenized Jew, a Greek who is a Jew, thoroughly familiar with Greek culture, against the background of Egyptian worship of animals and mockery of Jewish trust in God. The author devotes much of the first part, that is chapters 1 through 5 of the book, to the ineffectiveness of such mockery when God has promised immortality to those who remain faithful. Okay. Yung pala yung ibig sabihin niya doon. Wala ito sa Biblia ng Protestante. Wala po. Yung sa forward ng yung sa karunungan ni Solomon, sabi dito yung di ba? Ang aklat na ito sinulat ng wikang Grego ng di kilalang tao. Greek? Gumamit, gumamit siya ng mga hugaliang Hudyo at mga filosofiyang Grego upang ituro na ang Diyos ay nagbibigay ng gantimpala sa mga tapat sa Kanya. Yun, ayun yung Tagalog version, Brother Asti. Okay. So, yung tanong sa verse 12. Ang tanong, Ano ang ginawa nila, no? Sa taong matuwid, sino ba tong sila? The wicked. the wicked nga. No. Okay, verse 12. Okay, kayo na po. Ano na ang ginawa nila doon sa mga taong matuwid? So, ang sabi dito sa Aklat ng Karunungan, sa talata 12, mag-umang tayo ng bitag sa taong matuwid, sapagkat nakaaabala at nakakahadlang siya sa ating pamumuhay. Namumula siya
sa ating mga pagsuway sa batas at nagpaparatang na sala tayo sa ating napag-aralan. Yun. At Eh, di ba, yun naman yung sinasabing ano ni Christ. tayo'y Nung dumating siya, nagkasala. di ba? Para Ganyan ginagawa ng i-correct mga politiko. Tingnan mo, ilan yung mga radio broadcaster na pinatay. yung, Di ba? i-rebuke yan. Doon sa ano, doon sa yung paggawa ni Father Almasan doon sa ano, yung sa slides niya, ang sinasabi niya dito, the just one. Itong taong matuwid is the just one, which is pertaining to Christ. Pero kung ihahambing mo rin doon sa mga naging alagad niya or nagdisipulo niya, so yung mga righteous. Righteous. Mga Noong po bang panahon ni Solomon o noong panahon ng sumulat na ito, sino ba ang masasamang tao? Ayun po din Mga Grego ba, mga Hintil ba, sino ba yung kanyang tinutukoy na masasamang tao noong mga panahon na yon? Yung mga may maitim na budhi. yun. Hindi naman siya binigyan ng ano kung ano Yung mga masamang pag-iisip. yun. No. Hindi yung race. Kundi, kasi parang ganun din, di ba? Para sa mga nationality din. Hindi naman lahat Bibigyan niya mabubuti, sila sa hindi naman masasamang lahat tao. masasama. Masamang uri ng tao. So wala naman sa Ay. grupo yon. Wala sa grupo. Wala naman sa lipi or ano specific. Generic. Generic, yun. Ayun naman pala eh. Tama. Kasi hindi pa naman uso yata nito yung ano yung time ni Solomon. Uso na ba yung mga Ayaw. Pariseo at mga Ayaw mo sa Mercury, gusto mo sa generic. Pwede. generic? Brother Alex, ang sabi mo, isinulat ito sa Alexandria Yun po yung sabi, opo, yung book sa Alexandria, Egypt. anong century yan? Before po 100. ng reign ni 80, Ptolemy 52 BC. Dionysius, 80 to 52 BC. Per Before- Close century. na sa Christian period, very close. BC. BC pa po, Before Christ. pa. Sa mga Greek pa. Before the Alexandria. Roman conquest pa. Lumang tipan pa lang. Opo. Sa mga ancient pa to. Ancient Mga pa siya. gods pa yung nandun, no? Mga gods. Kasi Greek. Oo, mga Greek eh. gods pa. Kaya nga tinitignan nila kung ano yung Panginoon, kung magiging tapat siya sa mga salita niya. Diba minamak nila eh. Sige. Proceed na po tayo. Kayo na, Kuya Astig. Verse 17. Sa verse 17, ano ang ginawa nila sa hindi pala, ano yung tinitingnan nila, no? Ng mga hindi matuwid. Ako po ba ako? Opo. Kuya Astig, number 17. Opo. Tignan natin kung ang salita nila ay magkakatotoo. Kung ano ang mangyayari sa kanila pagkamatay nila. Talaga naman, talagang balak nilang patayin, ano? Doon sa number 1, ano? Patahimikin nila yung mga kumukontra. Parang nangyayari ngayon din yan, di ba? So, thank you, Brother Astig. Brother, Ibig sabihin, meron silang pinatutungkulan na tao na Just. Yung just sino one. yung mga Diyos just. nila, sino itong mga tao na to na umaasa sa kanilang Diyos kung sino man yung Diyos nila. Yung mga righteous. mga righteous, Yung no? mga matuwid po. Gusto niya malaman sino daw yung mga righteous na yun, anong lahi, ano bang Binasa mga... nga ni Alex si Jesus Christ, sabi ni Doon sa Father. ano po ni Father Almasan, doon sa ginawa niyang slides for So this is more of a Yung- prophetic. more prophetic to. Si Christ po yung patungkol. Hindi ito doon dito, sa Christ. sa time ng Alexandria na may Apo. pinapatungkulang tao doon or ano, just na tao. Wala naman specific na tao nung time na yon. So this is prophetic siya. Ganon. Hmm. So parang si Isaiah last Sunday, prophetic din. Tama.
Okay. Yun daw Brother Kuya Astig So si number 18 na po tayo, Brother Butch Aquino. So ano ang sabi nila doon sa matuwid? Ang Number sabi 18. nila, kung anak nga ng Diyos ang matuwid na tao, Diyos mismo ang tutulong at magliligtas sa kanya sa kamay ng mga kalaban nito. Ayun ang sagot ni Brother Ayun. Tunying. Sino daw yung matuwid? Ipagtatanggol siya Mga ng anak ng Diyos. Yun, yung anak ng Diyos. Kung anak ng Diyos ang matuwid. Ayun, nasagot na po. So, thank you, Brother Butch. So, Brother Christian, quiz number 19. 19. Anong pagsusubok naman ang ginawa nila, no? Doon sa mga just people. Number 9. Subukin natin silang justain at pahirapan. Tustahin, ano? Dustahin. Dustahin. Tustahin. Mak. Dito sa akin, Pahirapan. ibig sabihin ng laitin. Laitin. Imak. Okay. Sige Sige po. po. At pahirapan upang malaman natin kung hanggang saan ang kanilang kagandang asal at kung hanggang kailan sila magtatagal. Tapos tuloy natin to. Sige po, Subukin. kasi pareho naman yung ano niya, subukan din. Subukin natin, ibiningit sila sa kamatayan, yaman ang sabi nila, ang ingatan sila ng Diyos. Maraming salamat. So talagang nagkakasubukan sila na ano no, with violence and torture, let us put him to test. Grabe. Parang putting God to test, di ba? Let us condemn him to a shameful death sa bingit ng kamatayan. Kahiyahiyang kamatayan. Kasi nga, God will take care. So talagang tinetest, no? Yung kanilang ano. Okay. So, ano po? Direct na po ba tayo sa ano? Keywords. Parang doon pa lang sa una sinabi ni Brother Butch kanina Yun din, ano? Parang Ano ganun lalagay din natin? Papatayin. Ang Yun, taong parang- matuwid. Just one. Parang suffering servant din yung describe dito Ang taong matuwid. Violence and death naman tong linagay ni ano. Oo. War on drugs ba to? Violence and death. Parang the fate of the just one Of the just. Fate of the just one. Ilagay lang natin Ayan. dito yun sa taong matuwid. No? Makakonect natin to dun sa first Mo po. first few verses no ng ano. Pwede ako magkomento? Go ahead po. Okay po. Parang may kahawig ito doon sa istorya ni Job. Okay. Dahil last Si Job, ba yun? Binasa? si Or Job ay during this week? siya ay tinutuksos, pinahirapan siya ng demonyo, di ba? Titignan nila si Job kung magiging matapat pa rin kay Yahweh. Pero dito, ang susubok sa matutuwid ay mga masasamang tao. At susubukin din nila kung anong gagawin ng kanilang Diyos. Doon sa Job, dahil sa matapat si Job, ibinalik na Yahweh ang kanyang yaman at saka ang kanyang magandang pamumuhay. Dito ganun din ang gustong mangyari ng mga masasamang tao. Gusto nilang subukin ng Matuwid. Diyos kung anong gagawin ng Diyos dito sa mabubuting tao. Pagkatapos nilang putyain, pahirapan, ibingit sa kamatayan, di ba?
dinidescribe nga yung suffering din Jesus. Suffering, oo. Pero kung tutusin mo, Pero sa, hindi ba sa Job, sa Job, challenge Alex, ni, try rin papatayin hindi ba ang matuwid na tao. nagmalaki si Lord kay Satan, na parang pinagmalaki niya ang obedience ni Job. Kaya sabi ni Satanas, challenge niya, mabuting tao yan dahil binebless mo siya. Ganon. So, tingnan natin kung alisin mo yung mga blessings, kung ganyan pa rin yan. So, pinatunayan naman ni Job na talagang matatag siya sa kanyang obedience kay Lord. Parang ganon. Kahit na parang tinuligsa siya ni Satanas hanggang sa di ba, physical na yung mga kwan niya, mga paghihirap niya. Ganon. Tapos sa exchange exchange ng mga discussion ng mga kaibigan niya, hanggang hindi talagang nag-withstand siya na hindi siya hindi niya maintindihan, parang hindi siya deserving ng ganun suffering na dinadanas niya. Si God kaya siya nagkasala din. Pero kung tutusin yun nga yung gagawin nating paghahambing. Si yun, may dulot nun si Satanas. So ganun din. Yung dito, yung sa mga pagbasa, kung ano yung ginagawa na pag-mock or pag-dusta sa kanya, di ba si Satanas din ito? Di ba dinala siya noon sa 40 days and 40 nights doon sa ilang? Di ba rin siya? Tinempt siya. Pwede kasi yun din yung sinabi niya kay Pedro get behind me. Get behind You are me. thinking like a human. Oh. So parang din parang description din na kasi nga itong mga hindi matuwid o masamang mga tao, di kampon sila ni Satanas. So si Satanas pa rin. Kasi hindi ba yung umpisa nung job, parang parang tawag nga nung pare Alam ko naging yun ng nitong week na to Sabi parang nagpustahan nga si God kasi sabi, saan ka galing? Sumama daw doon si Satanas. Sabi niya ganyan ayun bumaba ako sa lupa na masyal-masyal. Tapos pinagmalaki ni God nga si Job na isang matuwid. Tapos siya, parang denier. Sige nga, tingnan nga natin kung matuwid pa rin niya, kung tatanggalin natin lahat ngayon. Pinayagan siya ni God, pero ang sabi lang, yung hindi mo nga lang pwedeng kuhanin sa kanya is yung buhay niya. So pwede ba yun na bumisita yung lang siya makipag-usap? Kaya nga hindi yan, di ba? Parang Bumisita siya kwento lang siya kumbaga parang tale. Kaya so hindi true malaman story kung tong Job? Is it real yung kwento ni Job or isa siyang tale? Yung comment sa aking Bible na isa, yung Satan dito is not the equivalent of yung adversary talaga na gusto niya destruction of human. Parang ang Satanas na ito is The parang tempter. belonging to a council na na mag-judge na pero hindi yung Satanas mismo. Satanas mismo na parang yung fallen angel, na leader of fallen angels. Yun. Hindi ko na ba yun? Hindi ko kasi nabalikan yung sabi lang kasi ng pare. nakikipag-usap si God kay parang nagpapatkuan sila, di ba? Na nagpustahan. Pustahan. Pwede mong makipagpustahan si Lord kay Hindi nga kaya sabi ng pare. Kung titignan mo nga, para nga silang nagpustahan. Pero hindi pwede. Creature lang yung isa God creature lang si Satanas Kaya so ibang Satan yan sa actual Satan na nasa hell. Yun. Yun ang pagka-comment nung Bible ko na isa. Anyways, lang natin kasi yun yung ginawang parang analogy ni Brother Tunying. Kay Job. Okay. Ano pa ba mga may dagdag pa? Wala na. Andito rin yung ayun na yun. Sinama na rin natin dito, Brother Butch. Papatayin yung taong matuwid, papatayin yung faith ng just one. Or gusto niyo iwalay pa to. Kasi dito nakalagay kahiya-hiyang kamatayan. Masusubok natin ang kanyang mga salita. Parang ganito, parang naghahihingi ng patunay, parang ganon. Parang talagang tintest.
Yan yung mga, kasi ang mga matutuwid, kailangan nilang subukin. Totoo nga yung mga sinasabi. Mm. Pero dinescribe din yung mga ano no, ano yung mga justice, although English to sa but the wisdom from above is first of all Yun. pure, Pure. Yeah. then peaceable, gentle, compliant. Parang yung bata, Parang yung bata pure, din, no? peaceable, gentle, compliant. Ibig sabihin, obey full of mercy and good fruits. Sa 17 to ah. Kasi kung anak ng Ba't Diyos ang mahaba matuwid, yung sa akin? pagtatanggol siya ng Diyos at ililigtas sa kanyang mga kalaban. Kasi parang tinetest tignan natin di ba? Di ba parang testing yun? Tingnan natin kung tunay ang kanyang mga salita at kung ano ang sasapitin niya. Kung anak ng Diyos ang matuwid, ipagtatanggol siya ng Diyos at ililigtas sa kanyang mga kalaban. Dun sa verse 17 to 18. Dali. Iba yata yung nabasa ko. James pala yun. Sorry. James na yun. But the wisdom also James na Yung yun. mali-mali Yun yung yung connect nabasa ko. dun, yun yung makokonect mo sa sa gospel. Sa bata pala yun. Sa bata. Okay. Meron pa ba? Wala na. Sana po. Okay. Santiago na tayo. Ay, meron yatang sinulat si dun violence and death. Hindi ko pala nailagay yun. Sorry. Sandali. Lagay natin. EJK ang kanya. EJK. Lagay ko lang dito. Dito na din si violence and death. Para sama-sama na lang. Parang just versus the wicked. Mhm. Sino na magbabasa? Okay. Brother Christian. Christian pala. Tayo. Sa Unang tema, Santiago. Ay, hindi. Santiago. Ang babasahin ay Santiago Randy. Kabanata 16 and then hanggang 4 to 3. 4, 3. Sige po. Pagbasa mula sa sulat ng Apostol Santiago. Mga kapatid, saan man nagkahari ang inggit sa pagkakasariling hanggarin. Wait lang, nagkamali. Naghahari din doon. Pagkasarili ang hangarin, maghahari din doon ang karuluhan at lahat ng uri ng masamang gawa. Ngunit, ang may karunungan mula sa Diyos, una sa lahat, ay may malinis na pamumuhay. Siya ay may ibigin sa kapayapaan, may hinahon, sa pagbigay, mahabagi, at masipag sa paggawa ng mabuti. Hindi nagtatangi at hindi magkakunwari at namumunga ng katwiran ng binhi ng kapayapaan hinahati ng taong may ibigin sa kapayapaan. Ano ang pinagmumulan ng iyong alitan at paglalaban-laban, hindi magtatang sa mga nasa na mamamutag sa kalooban ng bawat isa at bawang makalaban-laban. Mayroon kayo pinakamusi, ngunit hindi ninyo makamtan, kaya papatay kayo ng kailangan. Mapasay mo naman ito dahil sa iniipot sa mga bagay na hindi kayo ay nagkakagalit at naglalaban-laban
hindi kakamtan ng iyong pagiging, sapagkat hindi kayo lihi sa Diyos at humingi na kayo. Wala rin kayo natatanggap sapagkat masama ang iyong layunin. Humihingi kayo ng upang gamitin ang kalayawan, ang salita ng Diyos. Salamat Sa sa Diyos. Salamat sa Salamat, Diyos. Brother Christian. May magba-background pa ba? O diretso na tayo? Brother Tunying, baka gusto mag-back. Kay James. James din tayo last time, no? Apo. Yung faith without works. Mhm. Ito naman is more on mga virtues. Sige, magtanong na ako na ang nahuli, sino ba yung nahuli? Si Brother Christian? Kuis yata ako. Quiz. Nahuli si Brother Quiz, so si Brother Hector na. Mm. So sa verse Santiago chapter 3 tayo, no? Verse 16. Ano ang nasasabi tungkol sa inggit at makasariling hangarin? Sapagkat saan man naghahari ang inggit at makasariling hangarin, naghahari din doon ang kaguluhan at lahat ng uri ng masamang gawa. Ayun. Actually, ano yan, no? Yung inggit. Is that a capital sin ba yung envy? Envy yan, no? Envy. Oo. Envy. One of the capital sins. Inggit. Okay. Kaya, maraming salamat, Brother Hector. Welcome. Brother Saints, number 17. Ano naman ang masasabi tungkol sa karunungan mula sa langit? Nakamute. Wala pang sinasabi pala. Hindi, wala pa Karunungan sinasabi. mula sa Diyos, una sa lahat, ay may malinis na pamumuhay. Siya'y maibigin sa kapayapaan, mahinahon, mapagbigay, mahabagin, at masipag sa paggawa ng mabuti. Hindi nagtatangi at hindi nagkukunwari. Iyon, masalamat. Ito yung nabasa ko kanina. Nanahalin tulad dun sa bata. The wisdom from above. Oo. Maraming salamat, Kuya Saints. Balik na po tayo kay Kuya Alex. So sa verse 18. So ano ang bunga ng karunungan ito Yun. na mula sa langit? So sa talata 18, ang sabi po, naghahasik ng kapayapaan ang mga gumagawa ng kapayapaan at kabanalan ang inaani nila. Itinatanim ang kabanalan sa'yo. Dito itinatanim ng taong maibigin ang kapayapaan. Okay. Dito sa Iba akin rin, kabanalan nakalagay pero sa iba ano nga? Mas maganda. kapayapaan. Okay, anyway. Thanks. So, tako na po tayo dyan. Pahingi naman ng food, brother. Kuya Astig na muna, Kuya Astig. So, dako na tayo sa sa Santiago chapter 4. Ito yung mga kaaway ng Diyos, ang kaibigan ng sanlibutan. So, Brother Astig, sa verse 1, saan galing ang mga alitan? Ano ang pinagmumulan ng inyong alitan at paglalaban-laban? Di ba't ang masasamang nasa na namumukad sa kalooban ng bawat isa sa inyo at Okay. pawang at kakalaban-laban? Ayun. Okay, salamat po.
So, saan nang galing inyong mga alitan at pag-away? Hindi ba't nagmumula iyan sa pagnanasang naglalaban-laban sa inyo? So, pagnanasa, passion, no? Passion? Ano ba yun? Pleasure? Doon nagmumula. Desire. Oo. Okay, thank you. So, punta po tayo kay Brother Butch. Ano ba tayo? Nasa Verse 2. Number 2 na tayo ng chapter 4, verse 2. chapter 4, verse 2. Ano pa ang mga gawain ng makasanlibutan? Chapter 2. So, nabanggit na yung mga passion. Meron kayong gusto pero hindi nyo makuha, kaya pumapatay kayo. Gusto nyo mas mapa sa inyo ang mga bagay pero hindi ninyo maangkin, kaya nakipag-away kayo at nakipaglaban. Hindi ninyo nakuha ang gusto ninyo kasi hindi ninyo naman hiningi sa Diyos. Ayun, meron silang sariling agenda. Tama ba? Mm. Parang andun pa rin yung envy, Cannot you fight and wage war. Okay? Salamat. Sa huli na po tayo. Brother Quiz, ikaw na naman ang huli. Ang tanong, ano pa ang sinabi naman tungkol sa about sa paghingi, no? About asking, ano raw? At humingi na kayo, wala rin kayo natatanggap sapagkat masama ang inyong kayo. Humingi kayo upang gamitin ang kalayawan. Pagbigyan ng inyong kalayawan. Ayun, passion din yan no? Yung kalayawan. Mm. Yung pagnanasa kanina, doon sa passion din siya. So, maraming salamat. So, let's have our connection and keywords. Connection. May I go out muna po ako, Brother Nandito na po Alex. ako. I'm here. I just need to relieve Wiwi. myself. Kapayapaan. Nandun dito yung mga virtues nung bata 17 Ano to? Wisdom from above. Ano pong lalagay natin? Yung karunungan, Mula sa langit. Kapayapaan. 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 Passion. Ayan yung mga Makamundong makamundong pagnanasa. Ay, ayan na Pag- naman sa passion. pag-asa. makamundong passion. Yan din connect din yan sa mga karunungan, no? Alam niyo po Mm. pag dinire-diretso pa natin yung pagbasa doon, nandun talaga yung mga passion. Kasi nakalagay dito, mga nakikiapid. Hindi ba ninyo alam na kaaway ng Diyos ang pakikipagkaibigan sa daigdig? At kaaway ng Diyos ang sinumang hangad na makipagkaibigan sa mundo. O, di ba? Yeah. Meron pa po. Mm. But ganun yung description about sa world, no? Hindi Hindi siya yung hindi heavenly ang hindi heaven. world natin. Basahin natin bro yung Galatians 5 verse 17. Yan, ang favorite verse ni Oo. Brother. Sige nga, Brother, Brother. Stick, pakibasa. Galatians 5 verse 17. Basahin mo, Brother, Brother Stig. Pakibasa. Papahanapin mo pa siya. Asia. For the desires of the flesh against the spirit, and the Yun. desires of the spirit are against flesh. Hanggang 19. For these are opposed to each Opposed other, Each other. to keep Yeah. them from doing things Hindi, you meron pa yan want to yung, do. meron yung yung tag dito, yung ito. So paano yan, Brother Butch? Talagang dapat talikdan na natin yung ating mga pagnanasa talaga. Oo, tama. Oo. Pero ano mo bakit? Pero ando doon niya sa ating GP. Yung ginawa tayo. Kasama yan Hindi mo wala. Lalo na pag nakakita ka ng Hindi akong sexy na concupiscence. nakinis na. Hindi sa Holy Spirit yun galing. Kanya nga
Ano po? Galatian ano po? Chapter 5. 5:17. Basahin mo na, ano. Basahin mo yung yung verse 20. Immorality, impurity, licentiousness, Immorality. idolatry, sorcery, hatred, rivalry, Idolatry. Sige, pakibasa nyo na lang. Verse 19 hanggang 20. Hindi, ito, 20, ganun din ang pagsamba sa Diyos-Diyosan, pangkukulam, sobrang galit sa kapwa, pagkakaway, pagsiselos, pagkakagalit-galit, pagiging sakim, pagkawatak-watak, pagkakampihan, pagkainggit, paglalasing, mga sobrang pagsasaya, iba pang mga kagaya nito. Ayan, yun yung mga tinatawag na makamundong. Yung Pagdanasa. Ano yung sobra, paano kaya ang description ng sobrang pagsasaya, ano? Yung tinatawag na pleasure, yung mga ginagawa ng mga pleasure ng mga Carnal. Yung talagang ano doon, carnal pleasure. Hindi naman yung pare camaraderie or something. Tandaan mo, sinabi ni St. Thomas Aquinas, a person who does not have spiritual happiness will move or look for carnal pleasure. Sabi ni St. Thomas Aquinas yan eh. So kung tayo wala tayong spiritual happiness o goodness, ang mangyayari, pupunta tayo dun sa mga makamundong pagnanasa. Ano yan? Kayamanan, kasarapan ng katawan, Pleasure. katanyagan, Purihan, tapos Power. yung patungkulan, Pangyarihan. power. Yung power, fame. self, Buti na lang, hindi passion, tayo nag-aangat sa ganyan, ano? Kaya nga, salamat ako sa Diyos, hindi ako ginawang gapo. Pogi Cute nga lang, lang, cute. no? Pogi. Brother Tunying, medyo mahingay na naman po sa inyong side. Ano na, meron naman tayong keywords. Keywords. Ang Keywords tawag na. dyan, yung yung makamundong Di ba sa English, summary ko na, Passions. we're in the world but we are not of the world. Ayun, we are in Ayun, the maganda world. yun, ha? We are Baka tanayin ka ni But we are ni not. Brother Tunying. Ano sa Tagalog? Brother Hector. Ano Tagalog of yan? the world. Tayo Tayo ay nasa nasa mundo, mundo, ngunit Pero hindi tayo makamundo. dito. Ganun. Yun. Nakatalaga. Yun. Kasi hindi ito yung ating destination, na final destination. We are just Temporary, ano lang tayo dito. transient, ano lang tayo dito. Tenant, mga tenant. Visitor. Tagalog, dumadaan lang po tayo dito. Yun. Minsan na. We are pilgrims. Yun. Ano pa po yung mga keyword sinabi ni James? Santiago, no? Kapaan, passion, karunungan mula sa langit. Kawin. Hindi na natin sama yun. Alam naman natin na pure, blah, blah, blah. Peaceful, giving. Yan yung sa Holy Spirit na kasi, parang fruit of the Holy Spirit na rin to. Yes. Yun yung sa Galatians 5 verses 22. Fruits of the Holy Spirit. Fruits na yan. Oh, Lagay natin fruits. Love, Okay joy, lang, ha? peace, patience, kindness, ito generosity. ay nagmamahal. Love nga. Nagsasaya. May Joy. kapayapaan. Peace, Nagtsatsaga. patience, Tumutulong sa kapwa. kindness, Gumagawa ng generosity, kabutihan. Mapagkakatiwalaan. faithfulness, Mapagkumbaba. gentleness, At nagpipigil sa sarili. self-control. Self-control. Yun. Galing ah. Pero yung fruit, singular lang yung nakalagay sa Bible eh. Fruit of the Spirit siya. Ay, Hindi fruits. fruit. Sorry po. Thank you for correcting. Bunga ng Espiritu Santo. Ano, babagay ko ulit? Hindi, okay lang. Okay. Meron pa po ba? Wala na. No more? Tanong lang po. Sige. Bakit yung sinusulat mo diyang passion, bakit ang karugtong niya na makamundong pagnanasa?
Ano ba ang ibig sabihin ng passion? Makamundong Makamunong. pagnanasa. Hindi po. Ang passion ay positive connotation yan. Yung passion ay masidhing pagmamahal mo sa isang bagay. Hindi pagmamahal mo sa May iba-iba kasing meaning ang passion. Iba pong meaning. Passion dito yung ano mo, ito yung inahabol mo sa buhay mo, maging mayaman, magpakasarap sa buhay, maging tanyag. Hindi, siguro dapat sabihin, worldly passion. Ganun. Tama. Kasi dito sa New American Bible, passion ang nilagay niya dito eh. Oo. Ito po, Is it ito po dun not sa, from your passions that make war within your members? ito po yung Passion, ano, yung, ano ni Father Almasan. Passions may be interpreted here as unbridled emotion, impulse, reactions, compulsions, irrational behavior. Kaya passion pa rin. May yun nga iba nga po ano connotation yung passion. Pero ano, alisin natin yung passion, lagay lang natin ano, Worldly Hindi. passion. world. Pwede mo, passion. iba rin yung meaning kay Passion of Christ, di ba? Oh, iba Oo. pa yun. Iba po yun. Pagpakasakit naman yun. World. Tama ba spelling? Parang Yeah. yun. Meron pa po. Okay na, Brother Steve. Sagot ba? Nasagot? Sang-ayon na po ba kayo or hindi po? Silence means yes. Anything else? So, gagawa na ba tayo ng hibla? Uy, hibla na. Ano pong kukuhanin natin dito? Lilitan ko konti, ang hirap kasi. Oo. Who is the greatest? Taong matuwid. Tapos yung suffering servant, doon pa rin. Tapos yung ano, Ay, ano? persecution of Ayun nga, Christ. suffering. Ah. Suffering servant. Hindi, Persecution. iba yung suffering yung iba hindi lahat ng suffering is persecution. Ibig sabihin nito, talagang pupulaan ka, sisiraan ka, susubukan ka, at papatayin ka. You will suffer pa rin that. In that case, ma-persecute Oh, ka. yeah. You will suffer those Suffering servant. yung May sinulat ba si Brother? voice. May hibla na siya ang mapagkumbabang lingkod ay puno ng karunungan mula sa Panginoon. Talaga naman, inspired na naman. Inspired na naman. Yan ang maganda kay Brother Croix pagka-inspired. Talagang face without formatting. Meron pa po bang keyboards? Wala na. Mapagkumbabang lingkod. Servant of all. Capital L pa yung lingkod, Karunungan. Ay puspos ng karunungan. Tapos yung trust in God. Trust in God's grace and protection. Hindi natin nilagay yun. Ayan, nakalagay, ang Diyos ang siyang tumutulong at sa akin nagtatanggol. Hindi po sa kanina. Sa ating Hindi. mga keyword. Hallelujah, Nasa- verse 9. nas- O nasa- Salmo. Ano po, Psalm po itong ang Diyos ang siyang tumutulong. at Nasa aking wisdom din yan, nagtatanggol. yung sinasabi, di ba na Tayo itinaw. sabi niya, pagka ililigtas ka ng Diyos, Sa karunungan. nasa karunungan, saka sa gospel. Hindi natin naisulat. Saan na yun? Para sa God's grace and protection. Tayo tinawag ng Diyos. Anong verse yan? Hindi ko nga alam kung saan yun Alin? Yung verse? Sandali kukunin natin. Sa Sa karunungan wisdom. po ba yun? Oo. Ito yung sinasabi. Ilagay ko lang po. Anong verse? Trust in God's grace. Yan kung anak nga ng Diyos ang matuwid na tao, Diyos mismo ang tutulong at magliligtas sa kanya sa kamay ng mga kalaban nito.
Kasi in the Kung ang negative, ano matuwid yan eh. na. In Kung negative, ang mga pwede natin matuwid na gamitin ay yun. anak. Verse ano to? Verse Sinusubok to eh, di ba? Oo, sinusubok 18. yan eh. 18. Oo. Yun nga, kanya nga, magtitiwala ka sa Diyos. Kasi alam mo, bibigyan kanya ng grasya at siya ang magbibigay ng protection. Okay. So trust nga. Trust. Hmm. Hindi yung Trust condom in... ah. Ay, ikaw lang may alam niyan. Di ko nga naisip yon eh. Hindi, sabi mo trust eh. Okay. Active si Kuya Alex. Active. Mukhang mga user ha. Wala na. Tapos na ang reproductive cycle. No, tandaan mo, nakabuntis pa sa Abraham at the age of 99, ha? It's Abraham yun, bro. Yung sabihin yan kay Kuya Stick. Siya naman ay si Abraham naman ay Tandaan mo, father of all nations. si Karaya, nakabuntis pa kay Elizabeth at the age of 75. Oy, pero naman sila talaga namang pinagpala. Kaya, pagpapalaan ka if you trust eh. Kaya talaga Oh, naman. di ba? Totoo si Brother Butcho. Parang topic ba natin niya kanina? Ayun. Passion ha. Passion. But yung passion na yun, negative, hindi positive, ha? Meron bang negative na passion? Oh. Ayun nga. Pagka nakapokus ka sa mundo, ang passion mo, Flesh. yun ang Passion. iyong ninanais sa buhay, yun yung negative. Yung may mga kasamang pag-iibot, yung mga ganon. Oo. Kasi gagawin mo lahat para yumaman ka. Mag-iimbot ka, maninira ka, mandatapak ka, o pumapatay ka, basta yumaman ka lang. Mga kalayawan yan. Passion, di ba? Kalayawan Oo. sabi kanina. Nakisalayan. Saka yung Nanasa. Uy, meron si, Iapin sa hindi mo asawa. meron si Action din Brother yun. Saints ha. Kala nyo meron si Brother Ang katanyagan ay makakamtan sa pagsunod sa karunungan ng Diyos at Dalim ni pagsasaktay. Brother Saints, ha? Kaya pala tahimik lang to. Oo nga. Ang katanyagan. Ngunit ako'y... Meron pa po ba? Habang nahihimlay Pagkat ang tulong sa pinagtaglay sa lilim na katanyagan ay mga sa pagsunod sa karunungan ng Diyos. Ay pagmamasdan sa tapunan. Si Brother Hector, baka meron. Susulat na po kayo, Brother Hec. Hindi ko pumawan. Sige lang po kahit Ingles. Wala pong problema. Go ahead po. Ita-translate lang ni Brother Alex. Translator. This is the official translator of the... Yun. Okay lang po, Brother Puch. Kala ko si Brother Hector na yung nagkasulat eh. Si Brother Tunying, bakit wala akong nakikita? Brother Tunying, meron kayong hibla?
Nakamute. Nakamute Nakamute. kay Kuya Nakamute Toning. si Brother Astig. Kasi nagfe-feedback kayo eh. Kung ano, bakit may feedback kaya sa kanya? Ito, Grounded siguro yung kanyang wire. Oo. Brother Astig, meron kayo sinasabi? Mag-ano na lang siya. Earphone. Earphone? Wireless siya eh. Sige po, inantay ko lang po yung inyo pong mga sinusulat na mga hibala. Ayun si Brother Hector. Ayun. Bilis ah. Ay, Kulang pa nakatranslate na tuloy. Tinranslate na tuloy. Ang tunay na kadakilaan ay bunga ng pagiging mapagpakumbaba sa mundong ginagalawan at pagsatuwag. Pagsasabuhay siguro. Mm. Mapagkumbaba. Bakit hindi niya tinatanggap? Mapagpakumbaba. Pagiging pagkumbaba. Uy, meron nagsulat. Brother Butcho. Sa libing na iyong mga pagkat, umaawi, umaawi, umaawi ako, buong wala. Nilitan ko konti kasi hindi na siya magkasya. Sorry. Ay, sorry. Nangangagat ah. May kagatan na dyan ha. Parang may passion na nangyayari. Yung aking toy dog. Ikaw ha? Ano yung naiisip mo dyan, Brother Jerome? Ibang kagatan yon. Baka mamaya mag-comment na si Brother Tunying. Ayan. Tinatahulan tuloy si Brother Butch. Meron pa po. Wala ako masulat. Wala din ako masulat eh. Ako doon na ako sa ano. Yun sa maigsi. Me too. Yun na. Kasi dalawa lang tayo hindi nagsulat. Pero small L lang siguro yan. Or ano ba? Either of the two kasi pwede eh. Si servant of all. Di ba si ano, patungkol kay Christ. So, ulitin natin. Hindi, para sa atin din yan eh. Para generic. Ito na po. Paano natin? Copy. Pero okay din naman yung mga sinulat na ano, Opo, ano naman siya lahat eh. nila. Kasama siya lahat. Kaya lang ito, kumbaga yung gist nung lahat ng isiprat. Kasi yun yung Simple to understand. sa lingkod. Ginawa niyang adjective ng lingkod. Ano, yugot na. Yugot mo tayo. Yugot. Brother, ano, baka merong ilalagay. May nagsulat na ba? Brother Kuis.
Paano mo maaarok ang karunungan ng Diyos? Paano ka? Bali, ano niya, di ba? In-spill out na niya yung beams na yung the wisdom from above is pure, you know. In-spell out na. Pero sinabi your thoughts and my thought, your thoughts are not my They're not thoughts. my thoughts. Your ways are not my ways. My ways as Ways. high as the heaven. Ba yun? Mm. Mm. So paano mo maaarok yung karunungan ng Diyos? Yung kanyang thoughts. Yung karunungan dito, you mean yung parang will niya. Oo. Karunungan mula sa Panginoon. And parang nandun din sa last week natin, ano, na You have to without- deny yourself. Yeah, you have to deny yourself. Parang that faith without works is dead. At magpakumbaba ka. Magpakumbabang lingkod ka para maarok. Maging mahinahon. How do you have that peace? Yeah. Maging, anong... How do you have that May kapayapaan? sinulat na ba si Brother Quiz? Wala. Wala. Trust in God, siguro. Jesus, I trust in you. Paano ba Paano yung mo, trust how sa- do you trust in the Lord? Ayun, anong hugot din yun you How do you surrender everything. Diba? You surrender everything to His will. How do you surrender? You Everything. have to really know His will. Yeah? You have to follow His will. Parang, ano ba yung inaano niya sa divine will? Yeah. How do you know His will? How do you do it? Diba? Ayun nga yun, diba? Yung paano maarok ang karunungan ng Diyos. How? Yung, Diba? paano ko maaarok ang karunungan ng Diyos? So, ganun. Paano ko? Oo. paano Paano Oo, ko natin na lang maaarok para ang collective. karunungan ng Diyos? Paano na natin? Para marami tayo. Plural. Lahat. Opo. Okay lang po ba yan? Or gusto nyo na more personal? Kaya para kanya-kanyang person, paano mo di ba, sa iyong buhay, Ayan. kanya-kanya interpretation. Okay. So dito naman. Kasi isa lang to ng mapagkumbabang lingkod, hindi siya ang mga mapagkumbabang lingkod. Ay. Okay. Talaga naman, mga linguistic. Brother Saints, ano Connection masasabi mo? connection. Si Brother Saints ang ano dyan, expert sa ating ano. Live the word, isa buhay ang salita. Yeah, isa buhay. Live the word challenge. Natin maarok ang karunungan ng Diyos. Huwag niyong mithiin na arukin ang karunungan ng Diyos. O wag daw mitiin. Isa Habang buhay ang salita ng Diyos na But we are ipahayag made sa in iba. His image and likeness. So we Isa have to, buhay ang we are salita ng able to Diyos. think din, or ano rin, siguro. If we are in His image and likeness, then we should also be able to have His wisdom included doon, di ba? Mhm. Di ba? Hindi ba kaya niya pinaalam ito yung mga salita niya is para mahayag sa atin? Through His words, tama. Through His words. Hindi, dagdag na sa buhay ang salita ng Diyos at ipahayag sa iba. Alex, Evangelize. Sige po. kailangan gawin natin yun eh.
Yun din ang ano, live the word, hamon. O hindi, nag-invite ba kayo? Sa iba. Hindi tayo nadagdagan. Hindi tayo nadagdagan eh. Siguro yan na natin yung ano, yung ibang mga like yung kay ano, kung mauumpisa. I-share nyo yung ano natin, Facebook page. Opo. Kung maumpisa na ni TJ yung kanilang naumpisa na yung household eh. Baka pwede na rin niya i-introduce yung ano, yung Mga member dun sa dito. members. Opo. Although kasi medyo Dadami mahirap ta. dahil ano pa sila, orientation pa. Pero if they're interested, kasi ang layunin naman itong LBS is para mas manamnam natin yung ano eh, yung mga yung liturgy of the word pag sa Sunday, di ba? Kasi karaniwan pagpasok mo sa simbahan, pag natapos na yung liturgy of the word, paglabasan na, hindi pa nga nakakakomunyon eh. Tinatanong ko na eh, ano na nga yung pagbasa? Ano na nga yung gospel? Unlike ngayon, pagka nag-LBS tayo, nare-retain. Totoo nga yung ano, merong retention. Kapag kagaya ng ginagawa natin, inuulit-ulit natin, may visuals tayo, tapos talagang sinasabi natin, through dun sa question and answer natin kanina, yung pagka ano tayo, Ibig sabihin, naisa sa buhay mo na kasi nare-retain mo na eh. yun, di ba? Yun naman yung pinaka main point nung ano eh. Kasi kung hindi, yun sinasabi nga nung pare, paglabas nyo dyan sa pintuan na yan, maalala nyo pa ba kung ano yung magandang o yung mabuting balita na binigas ngayong linggong ito? O nga naman, tama nga. Hindi ka nga patapos magsimba, hindi mo na naalala kung ano yung mabuting balita. So, magandang ano. And then kung makakapagsimba ka rin ng ibang araw, maano mo na meron siyang mga kaugnayan sa isa't isa, yung mga pagbasa. Mapagtatagni-tagni mo rin. Mga di ako. Ngayon kasi yung sa nagbigay ng perfume sa feet ni Jesus, naghalik ba yun? Hmm. So, mapagkumbaba rin yun, Kumbaba rin yun eh. babae. Oo. Ngayon yung mapapansin, laging yun, humility lagi, humility. Kasi nga talagang ang tao naging ano eh. Tsaka siguro dahil yun nga yung unang sin din, pagiging proud ni Satan kasi. Tsaka gusto niya O maging kasi yun naman ang cause nung original sin because of pride eh. You will become like gods gods. when you eat this fruit. Di ba? Yeah. Pride yun. Pride. Kaya mauuna yung pride kesa sa disobedience, no? Kaya na bumagsak si Lucifer because of pride din. Pride siya. Kasi gusto niya mas mataas siya sa Diyos. Ayun na ba? Kompleto na? Parang Parang kulang, parang very, kailangan din very siguro lean. mag-attend sa ating sa Holy Sacrifice of the Mass Sacrament. o sacrament din, di ba? Tanggapin. Kasi ano naman yung word of God Ang din word sa nandun kasi. sacrament. Pwede pa na dagdagan yung hibla. Opo. Ang Oo, mga pagpakumbabang lingkod ay puno ng kaurungan mula sa Panginoon. Isinasa buhay niya ang kalooban ng Diyos. Tama ba yun? Oh, living in the divine will. Yun. Yun, tama. Galing. So parang pag ako ng hamon sa inyo, papabasa ko sa inyo yung Book of Heaven. Sige. Sacrament. Ano ba kapal yun? Ang haba 36 nun eh. volumes 36 yun. volumes.
Kasi yun, wala ka naman talagang wala naman tinuturo about living eh. More on doing lang Mhm. yung inaano ngayon. So there's a difference kasi of doing as compared to living eh. So siguro ito, doing mo lang muna tayo. Okay na po ba yan? Or would you want it more Tanggapin ang specific? sakramento. Kasi sa Holy Eucharist naman, kasama na yung word, di ba? Kasi ang sign din ng mapagkumbaba is yung yan kasing umpisal, sign of humility rin yun eh. Hmm. Oh, so, ano po, ang mga sakramento na lang tanggapin. Kaya lang, baka mamaya magpakasal ulit si ano, may Ay, magpakasal ganun. ulit. Yung passion, Ano din yun eh, part ng sacraments eh. So, Oo. ano lang, tanggapin ang sakramento ng umpisal at banal na Eucharistia. Oo. Sama-sama, Yung ilayo mo ako, ang lingkod mo. Pwede yung palitan yung iba sa aking kapwa. Alin, may hamon pa. alin po? Sa buhay ang salita ng Diyos at ipahayag sa aking kapwa. Or- Galing. Mas maganda. Maganda Aking pakinggan. Baka yung iba kasi kasama yung mga Oh, animal iba, Iba, somebody, parang ganun lang eh. Parang wala lang, no? At least ito may importance, yung neighbor. Ano masasabi mo, Brother Saints? Mukhang tahimik ngayon si Brother Saints, ang ating Filipino expert linguist. How do you know kung isinasabuhay mo ang Meron pa nga isang kalooban ng Diyos? hamon. Ano po ang hamon nyo? Paano tayo maging parang isang bata? Hugot. Hugot Hugot yun. yan eh. Hugot ba yun? Oo. Paano kasi Paano sa eh? question? Okay. Paano tayo maging parang isang bata? Paano tayo maging magpagkumbaba? Teka, Parang isang bata. Tama, parang isang bata. maging tulad. Tulad na lang ng isang bata Kasi baka na sabihin pus- childish eh. na napuspos ng tiwala at paniniwala Iba sa ba yan? Diyos. Magkaiba pa ba yan? Tiwala. Oo. Faith and belief. Ano ba yan? Trust and belief. Faith. Trust. Puspos ng tiwala, paniniwala sa grasya at ano ba yung protection sa Tagalog? Protection. Protection, sige. Protection ng ating Panginoon Diyos. O patnubay. Di ba? Patnubay. Ano pa ba isang ano? Pwede din, grasya, patnubay, at protection. Guidance yung patnubay. Tapos protection. Kailangan din may protection kasi grasya, protection. Komento lang po. Ayun. Pag may grace ka, it's capable of protecting you eh. This protection may be in the form of blessing, yung grasya. Pero Hindi, protection, yung grace kasi pag sinabing state of grace ka, actually hindi ka yung mga sabi doon, may mga barang daw o yung mga pag nasa state of grace ka, babalik yun babalik daw yun sa mga Protection ka na. nagbabarang. Automatic yun. Oo, Protected ka. parang ganun. Oo, if you're in this Tanong lang po, tanong lang. Pwede yun? po magtanong. Sige. Hinahambing niyo po ba ang ugali ng bata sa isang matuwid na tao? Hindi.
ang katangian, ano ba katangian ng bata? Unang-una, pagkumbaba. Childlikeness. Childlike na, pagkumbaba. Kasi hindi Hindi mayabang po. ang mga bata. Hindi po. Ang bata, nung panahon nila, ay walang kakaalaman yan. Hindi sila binibigyan ng importansya kagaya ng mga babae. Kanya nga sila napakababa. Lowest status. Kapag Insignificant sila. wala pang kaalaman ng isang batang paslit tungkol dyan sa mga ganyan. Kasi nga ang bata, kaya nga ang bata nung panahon nila, hanggat hindi yan na idadala sa templo, 12 taon, hindi yan tinatanggap na adolescent. Kaya ang Astig, bro. sinasabi yung katangian ng bata ay hindi na pa na-acquire yun. Tingnan mo na, Dito sa ang talata sinasabi kasi dito, bro, kasi nga binabase ninyo, dito sa talatang sinasabi rito ni Jesus na ang sino mang tumanggap sa isang maliit na batang tulad nito, alang-alang sa akin. Hindi rito sinasabi na tanggapin nyo ang bata at ang kanyang kaugalian para maging matuwid tayo. Ang sinasabi lang dito, tanggapin nyo ang isang musmus na bata alang-alang sa akin. Okay. Ano ngayon ang ibig sabihin? Pagka ba musmus na bata, ano ibig sabihin nun? Ano ang katangian niya? Ewan ko po, Trustful. musmus. Basta maliit na bata, Obedient. yan, wala tayong nakikita pang katangian yan na katulad ng hinahanap natin sa isang matuwid na tao. Ang sinasabi natin ganito, bro. Intindihin mo. Hindi. Pag-aahalin pa yan. Naintindihan kita, pero ganito kasi ang bata noon, sabi niya, walang lakas. So, pag walang lakas, nakadepende siya sa magulang. Di ba? Ibig sabihin, yung ugali niya na yung kailangan maging depende tayo kay Lord. Yan. Pangalawa, trustful. Meaning, kahit na sino pinagkakatiwalaan niya, hindi lang gusto ng Lord. Pangatlo, hindi siya namimili ng mga kalaro. Mayaman, mahirap, wala siyang pinipili. Wala siyang bias, wala siyang prejudice. Yan ang bata. Ang katangian ng bata, yung karakter niya, ang siyang sinasabi diyan. Hindi kasi iba yung katulad ng bata, iba naman yung isip bata. Kasi pwede ka na matanda na, 80 na, pero isip bata ka pa rin, iba namang usapan yun. Nakama ko? Virtues yun, no? Yung sa verse 17 ng Santiago, James 3 din. Karunungan mula sa langit. Malinis, payapa, maamo, mapagbigay ang bata. Opo, tama po yun. Pero ang karunungan nga ay atin yan, mapag-aaralan yan kapag tayo ay nagkakaroon na ng kamalayan. Pero isang maliit na bata, ang kanyang mga traits at kanyang karakter, instinct pa lang yan. Yung siya sabi, siya ay umaasa, laging tiwala sa kanyang ama, instinct yun eh. Hindi ang sinasabi natin yung kanyang karakter, hindi yung kanya, yung karakter ng bata yun eh. Kasi lahat ng simula ng karunungan, sa pagiging mapagkumbaba, mapagtiwala, doon nagsisimula ang karunungan. Opo. Pero sa hindi naman tayo pinanganak na may dunong, di ba? Opo, pero sa maliit na bata, hindi pa umuusbong yung ganong kaalaman, yung ganong pagnanasa na matuto ng karunungan ng Diyos. Hanggat hindi pa siya nagiging adolescent, kaya nga po tayo, kahit na tayo ngayon mga Kristiyano, tayo ay kinukumpilan pag 12 taon ka na kasi diyan ka na magkakaroon ng kamalayan. Pero dito paslit itong batang ito, kinakalong pa nga eh. Kaya wala pa siya talagang, hindi natin pwedeng ihambing yung ating dapat na maging karakter dun sa batang ito. So, pwede pong magsalita. Okay lang. Sige, bro. Yung pinupunto po kasi ni Brother Tonying is yung pagtanggap po for his sake, for Christ's sake dun sa bata. Kasi nga, ang sabi na nga, yung bata is yung lowest status na dun sa lipunan,
wala pang alam, hindi pa kasi nga age of reason, kagaya ng sinasabi ni Brother Tunying. Siguro yung the mere fact na tatanggapin, so wala kang itatangi kung sino yung tatanggapin mo. Just like Christ, hindi siya namili. Hindi siya namili ng mga sasamahan, di po ba? Ang accuse nga sa kanya is, di ba yan yung lagi siyang nando sa mga makasalanan, sa mga manginginom, sa mga, yung mga ganon. Yun yung company niya. So yun yung pinupunto siguro ni Brother Tunying, yung pagtanggap ni Jesus doon sa bata. Kung ano man yung niya. Okay, nakita ko na. Ang pinupunto ko naman, Yun po yung pinupunto siguro. Tama po ba, Brother Tunying? Opo. Yun po ang sinasabi ko. okay. Kasi doon yung ang kasi nung araw daan sa kaugalian ng mga Hudyo, ang bata ay wala pang karapatan yan. Wala pang Tapos, turuan. Kaya nga sila, sa totoo lang po, mayaman at mahirap ang bata sa pamilya nila, yaan ay pinagtatrabaho pa doon sa, tinutulungan pa yan ng katulong para nga matuto hanggang siya ay magkaroon ng kabalayan. Nako kay point mo, pero ito ang point na sinasabi ko naman. Kung ayaw mo ng bata, kailangan siguro, paano tayo maging mapagkumbaba, mapagtiwala, depende sa Diyos. Yun yung mga yun yung mga katangian na I think na hina-hype ni Panginoong Hesukristo. Kanya niya sinabi niya, tatanggapin niyo itong bata sa ngalan ko. Okay. Kung sinasabi mo, tatanggapin mo itong bata, wala naman siyang kamalayan, ano sa tingin mo ang sabi ng bata? Wala lang. Pero kung alam mo na ang bata, nakadepende sa Diyos, mapagkumbaba, yun ang simula ng karunungan. Hindi ko sinasabi may karunungan na ng bata at kukunin natin. Yung karakter o katangian ng bata, ang pagiging bata. Opo, tama po yun. Ang karakter ng bata, kapag wala pa siyang kamalayan, instinct pa lang yun, instinct. Hindi pa yun, hindi niya pa nawawari kung ano ba yung mga tama, ano ba yung karunungan, kung ano-ano. No, kanya nga yung instinct na yun yung tamang pamamaraan para tayo makalapit sa Diyos kasi ang mga bata mapagkumbaba, mapagtiwala, depende sa mga taong kumakandong sa Kanya. Ganun din ang gusto ng Diyos. Tayo maging mapagkumbaba, mapagtiwala, hindi tayo namimili. Hindi tayo yun ang ibig sabihin ko dyan sa kanya nga yung pagiging bata, hinahype natin yung kanya pagiging katangian na sinasabi mo na wala pa sa kamalayan. At tandaan mo, ang simula ng kamalayan, nagsisimula yan sa pagiging mapagkumbaba. Diyan nagsisimula ang kamalayan. Pwede rin mag-comment? Sige, brother. Hindi ba, ang example ni Jesus ay bata. Of all the things na around him, nilagay niya sa kalagitnaan yung bata. So, yun ang wisdom ni God, yung bata na as an example of yung mga turo niya. So, yun ang mahalaga sa kanya. Yung nakikita niya, kaya example niya ang bata eh. Yun lang. Parang ang niya doon kasi ang pinagtatalunan ng mga alagad is sino yung una. Oh, greatness. So parang niya yung Greatness ang pinagtatalunan nila. Opo, yung analogy niya kasi, di ba, the least yung bata, the lipunan, the least yung bata. O yung pinapano niya lang yung mga nauuna, yung nahuhuli, at yung nahuhuli, nauna. Kaya nga, servant for all, yung natin. Paglilingkuran lahat, wala pong itatangi. Kumbaga, tama po, yung Yes. analogy. Kasi yun yung pinupunto niya kasi 'di ba dun sa pagbasa na yun, sinabi niya na kung sino yung kung sino yung actually ang dinescribe niya dun yung sarili niya eh. So we are to follow his example. Yun. Parang servant leadership na rin to. Oo. Kaya ngayon sinabi natin, Ray. di ba sinabi natin dito, paano tayo maging tulad ng bata, hindi paano tayo maging isang bata, etc. etc.
Yun lang yung pinapahayag lang doon kung sino yung lead, siya yung mauna. Kasi yung lead, siya yung magtatrabaho para sa lahat, yung magiging servant ng lahat. Pero siya yung magiging yun sa paningin ng Panginoon, siya yung una. Okay na Ayun, po. malinaw ba, Brother Saints? Brother Saints, gising ka ba? Tahimik ni Brother Saints eh. Nakamute po kayo. Kasi mapagkumbaba lang daw siya. Kasi okay. Kaya Pwede tayo. ba natin lagyan ng katulad? Paano tayo maging katulad? Oo. Maghapunan po si Tito Saints, sabi nila. Hindi pa siya kumakain. Uy, Sinasuggest lang niya. Brother Quiz pala nagsulat. ano? Please. Ganyan Yung tayo? ano, Ay, nagaganyan na si brother. Ano, okay na po ito sa inyo? Ayan no, parang Okay na yan. parang si Brother Jun Brother, Ikaw yung pumapalit ngayon kay Brother Jun. ano po? Alex, Opo. yung ano, yung sa, doon sa hamon sa dulo, yung, ano ba yun? Tanggapin. Sakramento ng Balik mo raw. Balik. Hindi. Yung ano, Tanggapin. Ang banal na Eucharistia. Daw tanggapin ang sakramento ng pagkakas. Hindi dapat ikaw mismo ang umpisal eh. Hindi yung tatanggapin tulad ng Eucharistia. So dapat mangumpisal ang banal na Eucharistia. Very Pero kumpisal is also a sacrament you have to receive the sacrament. Receive the grace. of reconciliation. Yung tanggapin kaysa sa gagawin mo. Sa English po kasi yan, receive the sacrament of reconciliation. Kaya po, ano pong gusto niyo? Di ano lang, parang i-reconstruct lang naman. Mangumpisal at tanggapin ang sakramento tanggapin ang banal na Eucharistia. Banal na Eucharistia, sakramento na mismo. No need to say na sakramento. Alam na ng tao. At tanggapin ang banal na Eucharistia. Hindi, pwede ka kasi mag-umpisal sa ano mo sa boss mo Pwede ka Hindi mangumpisa sa sakramento sarili mo yun. Pwede ka kasi mangumpisa sa sarili mo. Hindi kasi, ginugtong mo yung banal na Eucharistia eh. Tanggalin mo yung banal na Eucharistia, ibang ibig sabihin. Ano daw? Hindi. Yung sabi niyo yung nangumpisal. Mute ko muna si Brother Astig maingay. Sorry. Sige po. Ano po? Yung sabi kanina, yung mangumpisal kasi pwede kang mangumpisal sa sa mga boss. Kasi dito, kung tanggalin mo yung banal na Eucharistia, ganun ang ibig sabihin. Idinugtong mo yung banal na Eucharistia eh. So anong doon? Mangumpisal at tanggapin. So that is good to pare, di ba? Mangumpisal at tanggapin ng banal na Eucharistia. Hindi yung mangumpisal ka sa boss. Kasi dinugtong mo yung yung banal na Eucharistia eh. Ano lang, tama lang naman yun, hindi ko naman minamali, ni-reconstruct lang. Consensus po, okay na po kayo? Brother Jerome, facilitator. Mangumpisal sa boss at tanggapin ng banal na Eucharistia. Pero implied na rin. Okay na rin. Implied na nga lang. Okay. Yung implied na nga lang, sige na, okay na to. Pagbigyan. Implied na yan. Ayun na. Let's put ourselves in the presence of the Lord, the name of Father, Son, the Holy Spirit. Amen. Lord, salamat po sa kabing pinagkaloob mo sa amin. Marami pa kami natalakay at marami din pong karunungan kami natanggap sa mga binahagi na aking mga kapatid, sa kanilang mga paglilinaw, pagsisharing. Salamat po, Panginoon, sa gabay ng iyong banal na Espiritu Santo na binigay mo sa amin ngayong gabi. Patuloy mo po kami bigyan ng iyong proteksyon, lalo po na yung mga banal na anghel. Kung kami matutulog na, bigyan mo rin po kami ng
masarap na tulog upang meron kaming lakas na harapin ang kinabukasan sa mga binibigay mo pong mga grasya at tulong at trabahong amin dapat kamanan bilang tagalingkod ninyo, Panginoon Diyos. Tulutan mo po, Panginoon Diyos, na magkaroon kami ng dunong na lalong pa namin pagtanto at malaman ng iyong kalooban para magawa po namin to sa aming buhay. Patuloy mo rin po namin pinapanalangin ay mga kapatid na hindi po namin nakasama ngayon. Namimiss po namin sila, Panginoon Diyos. Sana po, Panginoon Diyos, gabayin at proteksyonan mo rin po sila. Kasama po ng aming mga mahal sa buhay, Panginoon Diyos. At ito pong gabi na ito, inaalin namin sa iyo, Panginoon Diyos. At lahat po ng aming gagawin ay sana po ay kabibigay ng kalulahati na iyong magandang pangalan sa aming buhay at sa lahat ay makasalamuha. At dinadalangin namin sa banal na pangalan ng Panginoon sa Kristo. Amen. 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 Glory be to the Father, to the Son, and to the Holy Spirit. As was the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. Pasensya na, maingay yung aso ko ha. Hindi naman narinig.